ang City Government of Davao, walang gastos ang Pilipinas para tayo magkaroon ng bridge na yon. At napakahalaga ng bridge na yon dahil hindi mag-connect ang south to north kung wala yung bridge. What is your reaction, VP, with the statement of President Bongbong Marcos saying that this is one of the 4 legacy projects under his administration so far? Basta sa akin, yun na lang. Bilang Dabawenyo at bilang Mindanaon, nagpapasalamat ako kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil ang totoo talaga niyan, alam niya at the time yung problema ko bilang mayor. Now, may coastal road, may budget ang coastal road, pero wala kaming budget para sa tulay. At and yes, as I said, yung source of fund ang People's Republic of China. Because dapat ang pera ng PhilHealth ay binabalik or nire-reinvest balik sa health programs ng ating bansa. VP Inday, earlier we talked about the Bukana Bridge, and you made mention that you're going to refer the situation with the former president. Ano po yung desisyon ni former president? Nag-ano lang ako kanina kung pwede ko ba i-kwento yung backstory ng Bukana Bridge, and then he said na okay lang naman. So ang nangyari dyan ay ang Bukana Bridge is kapate ng buong coastal road ng Davao City. So hindi siya yung coastal road hindi siya makakatawid ng Bangkerohan River kung wala yung Bukana Bridge. At that time na mayor ako, may budget ang coastal road pero unfunded ang bridge. And it was made known at the time to former President Duterte that the bridge is unfunded. At siya ay naghanap ng paraan para mabigyan ng pondo yung bridge. So noong nakahanap siya ng pondo ay sinimulan yung negotiations, sinimulan yung mga planning, lahat ng paperworks para doon sa bridge na yon ay sinimulan na. But ngayon, nandyan na yung bridge, so dapat nating pagpasalamatan para sa akin bilang isang Dabawenyo at syempre sa mga tiga Mindanao na din dahil nagbe-benefit din sila doon sa coastal road na yun, no? Traveling from south to north of Davao in the region. Nagpapasalamat kami kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil hindi siya tumigil sa paghahanap ng pondo para doon sa tulay. At syempre nagpapasalamat tayo sa People's Republic of China dahil buong-buo nila binigay yung entire cost ng tulay na iyon. So walang gastos ang City Government of Davao, walang gastos ang Pilipinas para tayo magkaroon ng bridge na yon. At napakahalaga ng bridge na yon dahil hindi mag-connect ang south to north kung wala yung bridge. What is your reaction, VP, with the statement of President Bongbong Marcos saying that this is one of the 4 legacy projects under his administration so far? Basta sa akin, yun na lang. Bilang Dabawenyo at bilang Mindanaon, nagpapasalamat ako kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil ang totoo talaga niyan, alam niya at the time yung problema ko bilang mayor. Now, may coastal road, may budget ang coastal road, pero wala kaming budget para sa tulay. At and yes, as I said, yung source of fund ang People's Republic of China. Sila yung pinagpapasalamatan ko. VP Inday, on a different matter, today the determination of the medical records with respect to the competency of the former president will be submitted. Was the submission done already or? Wala akong, hindi ko alam kung nasubmit na ba yung medical records. Ang siguro, tamang tao na sumagot kung ano yung nangyayari sa kaso ay si Attorney Nicholas Kaufman. VP, is there something that the former president wishes to relay or perhaps you want to relate to the Filipino people now na malapit na po ang Pasko? Malungkot ang Pasko natin dahil hindi natin gusto ang mga nangyayari sa ating bansa, lalong-lalo na yung mga iskandalo sa korupsyon at yung pag-aabuso sa posisyon at mga opisina ng gobyerno. Pero kailangan natin maging matatag. As Filipinos, we are known to be resilient. Kaya kailangan natin itawid itong Pasko na ito na merong pag-asa sa ating mga puso. At syempre ipagdasal natin yon na mas maganda ang ating taong 2026 sa kung ano man yung dinaanan natin ngayong 2025.
Thank you, VP. May question ba kayo iba? Ma'am, pwede, may mga bali-balita po kasi na yung ibang media po is pinalalabas po nila na overpriced daw po yung nabili ng OBP na CCTV. Wala pong findings na ganun ang Commission on Audit. No, kung nakita ninyo sa statement ng Office of the Vice President, pinublish na yung report ng Commission on Audit at wala silang findings of any wrongdoing sa Office of the Vice President. In fact, meron silang binigay na unqualified opinion Congratulations, doon sa opisina ng Office of the Vice President. At kailangan ko pasalamatan doon yung mga kasamahan ko sa Office of the Vice President kasi sila talaga yung ako lang yung muka ng opisina. Pero lahat ng paperworks, lahat ng trabaho sa mga utos ko, lahat ng legwork, trabaho yan ng mga personnel ng Office of the Vice President. Kaya papasalamat ako sa kanila dahil nakuha nila yung unqualified opinion. And by the way, ma'am, congratulations kasi kayo po yung pinakamataas na ratings po. Taas rating. Yes, opo. Nagpapasalamat din ako niyan sa ating mga Vice President at trabaho ng mga kasamahan ko sa Office of the Vice President at malaki ang kanilang tiwala sa kakayahan namin. At yes, so nagpapasalamat ako sa mga kababayan natin. At kahit man bumaba or tumaas yan, napabago-bago ang numbers, rest assured that the Office of the Vice President will continue to faithfully serve the Filipino people. One more, ma'am. Yes, ma'am. Any reaction, ma'am, kasi sabi po ni BBM is willing daw po siya makipag-dialogo sa inyo para daw po sa ikaw ang unod ng Pilipinas. Ora to. Okay. May iba pa bang question yan? Sige, go ahead. Ma'am, ano pong masasabi niyo kay Sandro Marcos na siya yung tinagawin ko? Prof. Barry? Oo. Well, wala akong wala pa sa akin yung mga dokumento, ma'am, no. Hindi ko pa na-review yung mga dokumento. So, hindi muna ako mag-comment sa ganyan. Pero ang pwede ko pong i-comment ay madami talagang mga insertions ang iba't ibang mga congressman